Magandang gabi po sa lahat. Nais ko lamang pong i-comment ang lahat po ng share po ng regarding po sa Bible, nag-share po ng knowledge regarding sa espiritualidad at saka sa mga kapangyarihan. May mga tao kasing ganun na nag-aanting magkaroon po sila ng mga faith healers din pala. Okay? Ngayon, pasensya na po kayo pero may napapansin po kasi ako hindi maganda. Lahat po tayo ay patungo po sa tunay na kaligtasan. Lahat po tayo nag-i-aim ng ganun. Ewan ko lang sa iba kung ganun po ang aim nila. Kung ang aim nyo po ay puro lamang kapangyarihan, kung puro lamang depensa sa sarili para hindi kayo tabla ng bala, mga anting-anting, naku, nakalimutan nyo po yata yung purpose nyo dito sa mundo, na kailangan nyo pong mag-evolve para po makapasok tayo sa tunay na kaligtasan. Okay? Napapansin ako kasi nanonood din ako ng mga vlogs ng iba. Karamihan ho talaga nagmumura sila, nagsasalita ho sila ng hindi maganda sa kapwa nila. Ngayon nag-i-spiritual ka, ngayon nagpi-preach ka sa simbahan, nagpi-preach ka sa mga YouTube channels at social medias, pero yung nilalabas ng bunganga natin ay hindi maganda. Nakaka-impluwensya ka po ng napakaraming tao. Iniisip nila na okay lang kasi yun yung turo mo, kasi ina-idolize ka nila. Ngayon pati sila nadadamay na nagiging masama din kasi ang akala nila tama, kasi katulad yan, merong iba magsasabi na ang Diyos nga ay nagagalit. Ako pa kaya na tao ay hindi magalit? Pero pakatandaan nyo, oo, nagagalit ang Panginoon, pero never po siyang nagmura. Usually pag nagagalit ang Panginoon, ang ginagawa niya po, alam nyo po, nagbibigay ho siya ng tinatawag na guidance. Nagagalit siya pero hindi siya magsasalita ng masama, kasi ang Panginoon nauunawaan niya ikaw, kasi tao ka, tao tayo. Ngayon kailangan ho nating magpakumbaba. Never ko pong narinig ang Panginoon na nagmura. Tandaan nyo yan, hindi po nagmumura ang Panginoon. So dapat tayo, wag din ho tayo magmura, kasi nagbibigay tayo ng advices sa mga tao, pinapakinggan nila tayo, tapos ngayon ang lumalabas sa bunganga natin ay hindi maganda. Minsan kayabangan, minsan feeling natin ay may mas mataas tayong knowledge na tutunan. Dapat hindi ho ganun, dapat ho parati tayong magpakumbaba. Wala hong matalino dito, wala hong may mas nakakaangat na knowledge. Lahat ng nalalaman natin ay kapiranggot lamang po. Kahit tayo mismo na tao ay isang buti lamang sa isang malawak na dagat. Napakalawak po kasi ng creation ng Panginoon. Ang pag-ispiritual at ang hinahangad po natin na tunay na kaligtasan ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pagmamahal. Yun lamang po, yun lang talaga at wala nang iba. Kasi yung iniwan ng Panginoong Hesus sa atin, alam nyo po, mahalin ang Diyos una sa lahat, at pangalawa, mahalin ang iyong kapwa. Ang kapwa po included yung asawa ninyo, magulang ninyo, anak ninyo, at mga mahal sa buhay na malapit sa inyo. Lahat po yan sila ay kapwa natin. Ngayon, kung tayo po ay nasasaktan minsan, napapagalitan ng ibang tao, kinakainggitan, kinakainisan, ang nais ko po sana ay ipagpatuloy nyo pa rin yung pagmamahal sa kanila, kasi mayroong merits po na matatanggap kayo. Sa totoo lang, yun yung pinaka-importante sa lahat, kasi the more ka na gumagawa ng kabutihan, the more nag-i-evolve yung souls mo. Magkakaroon ka ngayon ng unique na body. Yun yung makakapasok lamang sa buhay na walang hanggan, wala nang iba.
hanggat hindi nyo po nabubuo yun. Patuloy pa rin kayo ditong babalik at babalik para kumpletuhin yun. So ngayon, kung ikaw man ay nasa katayuan na kung saan nakakaangat ka sa buhay, tumulong ka sa kapwa mo. Kung ikaw man ngayon ay merong mga kapangyarihang taglay, magpakumbaba po kayo. Okay? At saka tumulong kayo sa nararapat. Sa kaawaan nyo dapat ang kaawaan. Tulungan ang dapat na tulungan. Hindi ho dapat magpagalingan. Huwag magbabatuhan at magtitistingan ng mga kung ano-anong mga kapangyarihan. Totoo po yung mga kapangyarihan, pero lahat ng kapangyarihan ay hiram lamang po yan. Wala ho sa atin, hindi ho atin yan. Buhay natin, kahit nga buhay natin, hindi atin to. Hiniram lang natin to sa Panginoon. So wala tayong dapat ikaka-proud sa sarili natin. Kasi lahat na nandito sa mundo ay pahiram lang sa atin. Pina-experience lang po sa atin ng Panginoon para masubukan natin yung bawat isa kasi sa atin binigyan ng pagkakataon na makapasok sa buhay na walang hanggan. So tingin nyo ganun kadali ang pagpasok sa buhay na walang hanggan? Napakahirap po. Dito pa lang sa mundo na to, mapi-filled na ho tayo. Kasi ang hinahanap natin actually hindi naman ang Panginoon. Ang hinahanap talaga natin sa mundo na to sa tuwing bumabalik tayo ay kaligayahan, ng personal na kaligayahan. Yun ang katotohanan. Walang makakaunawa po sa inyo kung nasa point na po kayo na kung tumataas ng karunungan nyo, magbabahagi kayo sa mga kapatid nyo, mga magulang nyo, or sa ibang tao, walang makakaunawa din naman sa inyo. Pero hayaan nyo lang, wag ho kayong magalit. Okay? Ipagpatuloy nyo lang yung pagmamahal sa kanila kasi sinishare nyo lang yung nais nyo na para marating din nila. Okay lang ho yun. So dapat magpakumbaba lang ho tayo. At saka wag ho tayong magalit parati at saka magmumura. Wag ho tayong magsasalita ng masama sa kapwa natin kasi ako nasasaktan ho kasi sa tuwing may nakikita po akong nagbablog. Kagaya ko po, nagbablog din naman ako, pero para ho kasi sa evolution ng tao ang binablog ko. Kaya hindi ako nagsasalita ng masama. Pero nagko-comment ako minsan sa mga iba kasi nakikita kong mali. Dahil nakaka-influence tayo ng napakaraming tao. Ngayon dapat makitaan nila tayo na dapat karapat-dapat tayo dun sa pinipreach natin. Dapat alam nila na yung pina-follow nila ay karapat-dapat dun sa matututunan nila. Kasi pagmamahal lamang ang tanging nais ng Panginoon para sa atin. So kung i-spread out mo yung pagmamahal, hindi ka magsasalita ng masama sa kapwa mo. Hayaan mo na lang sila kung may nakikita kang mali yung nagagawa nila, pero ikaw magpakabuti ka pa rin. Ituro mo sa kanila, wag ko kayong magpapagalingan. Wag ko kayong magpapagalingan pagdating sa Biblia or sa kahit ano pang mga holy scriptures, kasi wala ho dyan. Hindi natin alam kung totoo pa ba yan. Okay? Yung Bible, sabihin ko sa inyo, hindi na ho yan kompleto. Hindi na po yan totoo. Konti na lang ang natitira dyan na salita ng Panginoon sapagkat marami na silang binago. Hindi na po ang tunay na aral po ay maibibigay na ng Panginoon sa inyo. Siya na po ang magbibigay sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga puso. Ibabaon ng Panginoon dyan sa inyo. Matututunan nyo yan balang araw. Kaya wag ho kayong mag-grave ko ng sobrang daming mga karunungan, kasi ang tunay na karunungan at katotohanan ay ibibigay ng Panginoon sa inyo sa tamang panahon. Kailangan lang nating baguhin ang ating sarili. Ang Panginoon, sa lahat ng naghahanap sa Panginoon, masusumpungan nyo ang Panginoon. Kailangan lang nating baguhin ang ating mga pag-uugali. Kailangan nating magpatawad sa kapwa upang patawarin niya tayo. Kailangan nating mahalin ang Panginoon, magdasal tayo parati. Kailangan nating mahalin din ang ating ang sarili natin, kasi kung mahal mo ang sarili mo, hindi ka magagawa ng kung ano-anong mga bagay, manunood ng mga kung ano-anong mga pelikula na kung saan pupulyot po yung utak natin. Okay? Nadudumihan yung pagkatao natin, napakahuli po yung katawan natin. Okay? Napakarami pong mga bagay na dapat nating matututunan aside po sa mga kaligayahan lang, kasi ang iniisip lang natin parati maging masaya. Paano natin masatisfy yung pleasure ng ating utak? Hindi ho dyan ang tunay na kaligayahan. Kasi pag once na makita nyo ang Panginoon sa inyong mga sarili,
Maniwala kayo, makakalimutan nyo yung lahat ng mga bagay na nakakapagpaligaya sa iyo dahil mas maligaya ka pag nakita nyo yung Panginoon. Tandaan nyo po yung sinasabi ko. Ngayon, hindi nyo pa, hanggat hindi nyo po makikita ang Panginoon sa inyong mga sarili, hindi nyo mararamdaman yung sobrang tawag nito, pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Kasi napaka mapagmahal ng Panginoon pag nasumpungan nyo po sa sarili ninyo. Tandaan nyo lang po na parati ho tayong manalangin, humingi ng tawad sa Kanya sa araw-araw kasi nakagawa po tayo ng pang-araw-araw na kasalanan. Tapos, mahalin natin ang kapwa. Patawarin nyo po kung nagkasala sila sa inyo. Hayaan mo na po ang Diyos ang magparusa sa kanila. Huwag ho kayong gumanti ng kasamaan. Kasi tanging pagmamahal lamang ang makakadaig sa kasamaan. Yun po ang katotohanan. Pero ganun po talaga kasi tayong lahat ay may dinadaan ng mga pagsubok. Kaya minsan mahihirapan tayong mahanap ang Panginoon, pero magtiwala lang po tayo sa Kanya. Nandyan lang po siya parati. Nakikita niya po tayong lahat sa pamamagitan ng inyong mga puso. Kung dumadalangin ka sa Kanyang parati, naririnig ka niya, pero hindi ka pa niya kasi pinapansin sa ngayon dahil hindi ka pa niya nakikitaan ng tamang pag-uugali. Lahat tayo makakausap ang Panginoon, maniwala kayo. Lahat tayo makikita ng Panginoon at makakausap natin talaga siya. Kailangan lang nating baguhin ang ating sarili para sa ikabubuti. Okay? Kung may pina-follow po kayong mga tingin nyo na napapasama kayo, na puro na lang kapangyarihan, tandaan nyo po yung kapangyarihan, nandyan lang yan. Balang araw mamamatay tayo dun, mawawala, malalaho, energy lang yan eh. Ngayon, magsusubukan kayo ng kapangyarihan, maglalaban-laban kayo, magpapagalingan kayo, nako, hindi nyo lang alam na sinusubok din kayo ng Panginoon. Pinapahiram sa inyo yung kapangyarihan para matisting din kung hanggang saan ang kabutihan ng mga puso ninyo. Lahat po yan ay nagmula sa Panginoon. Tapos lahat din po yan ay kaya niyang tanggalin ang authority sa inyo. Walang ibang nakakataas dito maliban lang po sa Panginoon natin, makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, siya lang po ang nakakataas sa lahat, wala nang iba. Kaya wag ho tayong manakit ng ating kapwa. Nakikita niya po ang bawat isa sa atin kung ano ang ating mga ginagawa. Napakarami ho siyang nagbabantay din, nagtutulong din sa panahon na kung kailangan. Kaya magpasalamat tayo parati sa Panginoon. Purihin po natin siya sa lahat ng biyayang ibinibigay niya. Meron ka man o wala, tandaan nyo po, hindi ka mahirap, hindi ka mayaman. Tandaan nyo, nagkataon lang na ibinigay ka sa katawan yan, sa capsule na yan. Capsule lang ho yung katawan natin. Nagkataon lang na naging mahirap ka ngayon sa standard ng mundo na to. Mahirap. Wala ho talagang mahirap, wala ring hong mayaman. Pero meron lang ho talaga tayong ginagampanang tungkulin dito habang nabubuhay. Kaya magpakabuti lang po tayo. Yun lang ang gagawin natin. Magmahalan ho tayo, magkakapatid ho kasi tayo. At saka mahalin ang Diyos. Pakatandaan natin, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo sasaktan ang inyong kapwa. Okay? Maraming salamat po sa mga nanonood. Nawa po ay may natutunan po kayo. Sana balang araw ay lahat ho sana ay ma-enlightened. Kasi po, pag lahat po ay maging enlightened, wala hong magiging masama dito sa mundo. Wala hong gera, wala ho kung ano-ano mga bagay, lahat magtutulungan, lahat ay magmamahalan. Pero siyempre, tayong mga tao ay may tinatawag na emotions. Kailangan nating kalabanin yung sarili din natin minsan para mag-evolve po yung ating souls, para mag-evolve tayo sa spirituality. Maraming salamat po. Good night po.